we are back mga sir. So, recta drafting na tayo. So, as for the game 3, dito na natin malalaman kasi umabot na nga tayo sa dulo. Trezor pa rin ng Falcons. Inopen pa rin dito ng Team Spirit. Ha? One hero pool. Let's play Razor. Diba? Pero Larl mukhang balak niyang i-redeem. Gusto niyang ibawi yung kanyang pack. Tinitingnan ko lang yung repa ko ha. Kasi nag-post ako ng ano eh. So far, panalo, lahat. Ito na lang talaga inaantay ko. Ano ako dito, Falcons. Sa repa ko. At, Matagal ulit to. 1 hour ulit to. Mano to? talaga yung kabila. Naghihintay ako ng meta na kung saan mabilis yung game. Like, magiging fast game lahat. Nangyari na naman yung sa meta. Team Spirit. Fast game sila maglaro. Nangyayari sa kanila. I mean yung meta mismo. Meta. Yung meta like, kahit yung isang team na mabagal maglaro mapapabilis. Gusto ko gusto ko makita yung adaptability ng Falcons sa ganun eh. Ito na pala yung bagong coach ng Team Spirit. Diba? Pero for Team Spirit naman, ban yung Viper ulit. At waiting tayo sa kanilang last ban before mag-pick sila ng kanilang 13th pick. Most likely, sunod-sunod na yan. Tapos sila pala yung mag-Beastmaster, no? Ano lang sila ulit? Jakiro sila. Kunin nila ulit yung Jakiro. Tapos Mars ulit, no? Ban na nila yung Mars. Wala na nalabigay kay Mar. Grabe yung setup na ginagawa ni Mar dun eh. Kala ko hindi na tayo gumagalaw ulit. Tinitingnan ko yung Tinitingnan ko yung camera dito. So, ang naban nga nila dito, Mike, is the Kes. Respect ba na nila? Grabe yung damage kanina eh. Hayaan pa rin nila makuha yung Mars. Tatlong game na Razor, no? Hindi ko papalag dito kung ikaw si Lauren na standing ka lang. Gusto niya rin naman yata yun. Maganda naman galaw niya sa Razor. Dalawang games na eh. So, kung ano consistent. Sobrang consistent. It's just a good thing. Diba? And kinuha nila Jakiro as expected. Okay na yung galaw niya. Okay na yung Jakiro nila Mars eh. pa rin, Play no? nila with the Jakiro ni Panto eh. Grabe no nung game 1. Medyo nahirapan yung Beastmaster ni Yatoro. Nanalo. At tong game 2 na nag-snowball natalo. Game 3 no kaya hero niya ulit. Aha. Mars pa rin siguro. Kung ulit-ulitin man, kung gusto mong manalo, Di ba kung maganda lang yan? Dalawang support. mayroon Sa Mars. ano eh, 16-17 yung 16-17 yung Team Spirit eh. Oh. Pwede nilang kunin yung Mars sa 18 nila. At least kita na nila apat na hero ng Team Spirit bago nila gawin yan. O kung kukunin nila yung Mars agad, ito okay lang. Maganda naman kasi yung galo ni Amar andun eh, ni Amar eh. 15, tapos kabila. Ano pa yung mga notable here ni Skitter dito kung gano'n ang kalaban mo? Alin, ganong kalaban. Kumbaga, ang first mo na hero hindi nag-work, no? Pangalawa, Kes, ban na ngayon eh. Dragonite, ni Skitter. Yan na. Sinagot agad yung aking katanungan dito, guys. At least, nasunod pa rin yung nagawa pa rin nila yung na-expect ko na, na 18 nila kukunin yung possible, isa pang core. O baka nga, 23 na nila eh. Since last pick na yung Team Spirit wala na sila magagawa eh. May mid na lang nila yun ulit. Mid, Razor na lang. Hindi napahirapan ng Razor yung pack sa may mid. Ganon din naman yung Razor eh. Mayaman din naman yung Razor, so okay lang eh. Makati hoodwink ka. Sila kumuha ng Mars. Mars ni Collapse. Ano pa, ano dyan? Siguro, wala tayong mga mga frog. Open, hindi, ban din pala.
Centaur? Hindi, katapat ko DK. Okay lang, kung center. Primal Beast. Pero Mars, tama lang. Which is, ayun naman yung na-expect ko. Baban eh. I mean, ibaban talaga kukunin ulit ng Falcons yan eh. At least, may tandem din dun sana sa Hoodwink. Ang ano dito din is Baka mag-Tidantar lang to si Amar. decent na yung ano ni ano dito. At least decent na rin yung hero ni Yatoro if ever. Hindi mga ano na ano orthodox na carry. Kasi kita mo kanina yung late game, parang wala talaga siyang ano. Wasil siya, wasil. Uy, nag-Ember Spirit sila. Yung offlane nila yung Mars ngayon. Ay, yung ano, yung Razor. At least iba na yung hero niya, ano, di ba? Iba na yung hero ni Lorna of this time. Hindi siya tatlong game Razor. At saka pang diinan talaga yung ano, yung isang Ember ng Lauren. Pag ganito, since DK, ang pangit pag ano dito, parang pangit mag-oro sa dito. Muerta? Ay, kinuha na pa sa kabila. Sorry. Clinks? Gyro sa inyo, wala din kwenta. So, maabutan naman yung Clinks. No, kaya ang hero ni Amarski. Sige, spend mo na yan. Pero trip ko Weaver dito. Weaver dahil sa build. Ay, no? Mjolnir Daedalus, okay lang din. Actually, this time maganda yung ano yata, yung Wind Ranger. Ay, giving kasi yung Clinks eh. Matik yung baban. Amar Razor daw. Isa lang sasabi ko. Falcons ang nagpauso ng ganito. Yung Razor na pick. Priority ban mo yun sa kanila eh. Especially pag nandyan si Malrine. Pero ganun pa rin yung galaw nila eh. Kaya-kaya ito dalhin ni Amar. Yung Razor off. Possible din dito, Mike, magre-Razor, ano. Ay, hindi. Razor carry. Hindi, may DK na. Oo nga, may DK na. Muna sila makakapag-pick dito. Ano ang 5 para kay sneaking? Clockwork? Or DK, kasabay mo ng DK? Oo, merong paparating na Civil War, boss. Like mo na lang yung page ng Civil War para ma-update ka sa mga release ng mga bagong teams or mga uploads ngayon. Ito, Enchantress. Mabibreak ka. Ba niya Shadow Demon? Maganda dito, ano? Lion? Ipipilit nila. Parang hindi kasi maganda Lion 5 eh. Wala din Phoenix. Buhusan siya ng support. Isang range na support together with DK. I think Enchantress sana. Snake hero naman yan. Oh, Pugna. Maganda. Ang ganda nga ng animation ng Pugna. Pinugnahan na lang nila. Sa bagay, lamang naman yun sa Woodwink. Kung ikasi Yatoro dito, Mike, ano? Ganto. Kuha kasi Muerta bigla eh. Muerta sa ano. Weaver mo na lang yung boss. Wala na rin Clinks, no? Wind Ranger sana kanina kaso ito na eh. Nagpugna na eh.
Pwede din Wind Ranger actually. Pwede, pwede. Pwede mag Wind Ranger. Bakit? Gyro? Di ko rin naman mag-uuro sa dito. Ang hirap. Wind Ranger talaga? Bakit? Para makaiwas ka sa Razor pag higupan ka ng lakas. Takbo ka ba? Wala kang gagawin sa DK, boss. Dominate nyo lang. Pick nila kaso ang hirap ng game nila. Ayun nga, Weaver siguro talaga. Weaver nga, medyo nauna pa ako sa Weaver eh. Instant to coach out lang. Pero Faceless Void, okay? Parang hirap din. Sabay nag-reply. Ididekre lang din yung ano mo eh. Siguro gusto niya isama ang Pugna. Tingin ko kumuha na lang siya ng hero na gusto niyang laruin dito eh. Kasi kahit sinong hero kunin niya, ang hirap eh. Yan. Sa ngayon, si Yatoro naman is, ano na to na hero talaga? Carry talaga na hero. Even though na counter pa rin talaga ng Pugna. At least dito naman mahina naman yung DK dito. I mean, magical type na damage yung yung Faceless Void, 'di ba? At least andun pa rin yung hindi mo kailangan habulin yung minus armor. Draft twice, I think. Falcons ako dito. Gusto ko mag-spirit kaso ang laking problema kasi ng dalawang support na Dekre, Dekre Pierce the Veil. Paano kaya magiging galaw nila dyan? Okay naman siya sa lane. Tingin ko naman kaya niya naman linan yung Razor. Ang problema yung teamfight kasi parang wala kang mapapatay sa Chrono. Not unless, ayun nga, masama niya sa Chrono yung Pugna or tawag dito, mag-start sila ng napipick up agad nila yung Pugna. Falcons ang napupusuan ko na draft dito pa. Ikaw? Spirit pa rin, sige. Ano Sige, yan Spirit eh. ka, May pwede paraan tayo. naman. May paraan naman para masolusyonan yung Pugna pick. Okay. Good morning, guys. Alas 4. Anong trip natin after nito, Mike? Wala, maglalaro ako. Naglalaro ka? Kaya mo pa? Minecraft Pokemon. Cobbleverse. Sarap maglaro ng Pokemon ulit eh. Nakakamiss. Ano na MMR mo? 6K. Hindi na gumalaw. Hindi na ako nakapag-Dota eh. Utilities build Razor ni Kailangan niya mag-utility build. Tingin ko naman. Kasi greedy kong magdada. I mean, okay lang naman yung Dragonite ano. naman yung greedy dito. Okay lang naman kasi hindi ko na siya kikwestyunin kay Mar kasi ganoon talaga yung laro niya. Na yung mga naka-SNY. Pero dito okay lang mag-sustain build siya. Yung Crimson, ganyan. 'Di ba? Pipe. Kailangan din nila ng pipe dito. Ano nga yung kalaban? Inano ko eh. Kailangan niya ba ng Lotus dito if you're Razor na ano? Hindi. Wala siyang ilolotos. Hindi ko na nakalimutan ko eh. Medyo nabablanko na tayo dito, guys. Comeback ba yung game 2? Yep. Oo. Tumanga yung spirit eh. Nakakita ko ng Invoker sa kabila. Invoker ba ito ni Akira Jr.? Pasok na yan. Over 40 minutes, yes. Wala namang bago. Basta makita niyo yung yung Falcons na naglalaro, yung chances na over 40 minutes yung game nila mga 80%. Kaya eto na nga, guys. Game number 3 between Falcons and Team Spirit. Can't let best Mars get it 3 games. Tama naman. Natrash Tama mo naman. si Amar, no? 5 na Amar to. Kaya ka kinakarma eh. Amarski. Ayun na. Nagkakaroon na ng mga samot-saring opinion sa chat. 30 seconds to battle. It's okay, chat. Sila na nag-adjust eh. Napick agad na yung Razor first pick. Pero this time, naniniwala ako sa Faceless Void ni Yatoro. Tiwala Na kahit medyo hirap sa teamfight yung Faceless Void niya, magagawa niya ng paraan yan. O magagawan nila ng paraan. Tinayin ko nga yung draft sa kabila kung sinong lamang sa draft. The battle begins. Refresh ko lang ah. Uy, lamang Yandex ah. O doon, 2-4 lang naman. Yandex ang lamang, mga Mike. And Amor,
At mag-grips nga si Amar. Kita mo naman sa build data ng Razor. Dapat lang. Greedy kung magana siya eh. Ma-damage type pa siya. I mean, ayun yun nga. Again, i-emphasize ko lang na wala namang quest, hindi na makakost yung quest yung gagawin ni Mario kasi gano'n naman talaga siya lumaro. Kanina pa si, si Lorinov talaga. Tsaka yung Ember ni Lorinov, kakaiba din talaga. Worth seeing tong Ember ngayon. Or worth to witness sa mga tropa natin dyan. Makapasag bibig nga mga ilusori niyan. Given na yun. Sa may baba, hindi naman siguro mabubugbog si Collapse. I mean, ang katapat mo lang naman, Pugna tsaka DK. DK. Hindi naman ganun kasakit yan since yung kasama mo ba na support Hoodwink. Kaya niya sumabay. Kahit pa paano. Huwag na magpaparas Hoodwink nyo. Doon nakadepende yan eh. Kung magpaparas yung Hoodwink nyo, mataas yung chance na matalo kayo sa lane. Ayan, si Rudita nag-ano na sa gilid. Sakit nga dito ng matchup ng Pugna. Mas malakas yung damage ng Pugna eh. No? Si Pugna kasi yung wala pa kialam sa initability ng Hoodwink. Yung nullifier build din mamaya, importante dito. Oo, sa Time Spirit. Yung side ng Falcons, hindi naman. Tayo ako, Mike. Grabe. Game na ako. Good luck sa'yo, boss. Sana tumagos, no? Okay pa naman yung farm dito. Okay na, okay. Lorinov versus Puck. Eh, alam mo, yung dito, Puck talaga, may slight advantage. Especially pag nagka-coil na rin siya. Iwas si Lorinov. Sa kabila tayo, no? Buti naman walang nagro-rotate na support, no? Busy lahat sa lane eh. Sa lane naman labang Ember dyan. Oo. Yung pag level 6 lang na timing, mas pro Labang talaga si talaga. Lord dito na pumatay kay Lorinov. Huwag lang tatanga si Loro. Kasi pag nagkamali siya ng usage ng coil niya, habulin siya ng Ember. Oo nga eh. Fierce Skitter. Ang daming build ng DK, no? Yung casual build ka pa rin ba dito? Madness, Madness Armlet. Okay lang yan. Tingnan Wala ka natin. namang wala namang parang reason para i-switch mo o ibahin mo yung game, yung build mo. Doon yung damage niya sa armlet eh. Hindi din nakakalapit talaga yung yung Hoodwink. Mas talaga siya sa laning phase, mas maaasahan yung Pugna. And every time na pag lumapit din yung core, pwede niyang i-blast. So, Loren of dito mga sir. Swabe yung laning phase. Clutch yung flame guard niya. Dire structures are fortified. Grabe, Finorti. Alam mo yan, no? Diyan nagmamatter kasi lahat eh. Ang unang level 6. Eh, Lorinov. Wala ko ng flame guard. Silipis. Ayan, may stud naman siya pinadala. Ready naman pala. So, makakasurvive pa rin yung Ember sa may mid. Ganda lang din ang ginagawa ni Larl na natatimingan niyang walang flame guard lagi si Loren pag nag-iilosori. Kaya nararamdaman na dito nung Ember yung damage ng pack. Sa may top naman, this is a given. Okay, yung magiging buhay ng Faceless Boy dyan. Lalo na dahil yung support na kasama niya, Jakiro, patuloy na hinaharas si Crit. So wala talaga mangharas doon sa may Faceless Boy. Kailangan lang mag-ingat dito ni Pato kasi pag na-dead shot siya tapos nahigupan ng lakas, Yun lang. talaga siya. Maabutan talaga. Okay pa naman ang ni Collapse din sa baba. At anong build dito niya, no? Ni Turok. Curious ako kasi yung mga void na is ginagawang health. Sa ngayon siguro balik tayo ng Mjolnir, no? Yan yung deadshot, grabe mukha deadshot, dalawa talaga tinamaan. Easy kasi, pag nag-ganon siya dito na build, easy farm yung alaga niya. Dragonite Ember no? Mga mabibilis pumatay ng alaga. Uy! Oh. Buti nag-miss! Whoop! Kung nag-connect yung Searing Chains, pati si Larl dun. Si Lauren ang kailangan din mag-ingay kasi merong silence dito si Lord. At eto na si Collapse. Hinaharas ngayon. Skitter
As the spear, kung gusto niyang makaalis dito, seems like hindi niya naman nagamit. May TPs, securing lang tayo na, I mean, they're getting ready for that 6-minute rune. Important na important yun for both mid laners natin dito sa may game. Ang aga mag-show up, no? 5 minute and a half, no? Fortunately nga lang for Spirit, mas madali mag-secure ng rune sa kanila kasi may disable para support. Sino kayang una magla-level 6? Kaso, patay si Collapse. First blood. Snaking will take that one. Nice yan. But we have the coil. Unang nag-level 6 dito si Larl. They need to kill off Patay na. etong si Lorinov. Damay na, pero first blood, alam niyo na yung mga boss brothers by Koenig. If you got questions, just PM the page at may sasagot sa inyo dyan. 24/7. Quick bawi for the side of Team Spirit. As for the rune, buti na lang hindi ganun kagrabe. Yung rune na lumabas, Invi rune lang. Oh, Shield Rune, Haste, at saka Regen. That's the happiest rune na kung kunin ni Larl. So, Invisibility, mag-wait na naman siya ng, ng coil na naman ulit. Radiant's middle tower under attack. Ngayon ko lang nakita si Lorinov na, na naiisahan dito sa mid, sa Emerald. Yan, tinatlow eh. Sakto talaga yung coil niya, no? Tsaka mas maasahan mo naman talaga yung support ng Team Spirit pagdating sa rotation. Compare mo sa Falcons. So, Falcons na talaga dito sustaining the lane at saka yung team fight, no? Ah, Masakit na yung mo. sakit na lang sa tenga. Oo, ako din Nakaganon eh. kanina pa. Gumagaling na rin ako kanina. Ano, hindi na tawag Oo, okay lang. Masakit na sa tenga eh. Nasasaktan na nga ako dito eh. Ay, Skitter, going deeper. Habang si Collapse, he needs a spear, pushing out. Etong DK, sino ang makakakuha dito ng Wisdom? Nagamit na naman yung call dito mga kaibigan. At nasa delikado ngayon ng Team Falcons. Team Spirit is still doing it. Lorinov, Ice Path to connect with the Aray spear mo. again. Tatlo ang nawala at kuha pa nga ni Larl ang Shrine of Wisdom. Logi kasi sila sa mga ganong plays yan. Kasi kung titignan mo naman yung draft ng Falcons doon sa may moment na yon o kung sino yung mga heroes na nandun, ano ba disable na meron sila? Searing Chains tsaka Dragon Tail lang. Wala pang Dragon Form dito yung Dragonite so walang damage. As for the side naman ng Team Spirit, kompleto. Lahat sila may lockdown, lahat na nandun. Oh, yun yung maganda. At sa ngayon, at least bugbog man ng ano dito ang laning ni Collapse. Eh, ay, Binawian, nakakawin ginantihan na lang. Gusto ko sana ma-explain pero binawian na balance ulit. At least, di ba, naibawi nila kahit paano. Kasi yung laking loss nun sa kanila. 2 core tapos di naman nila naagaw yung gusto nilang agawin. Si Lorinov kailangan niya na magandang power up dito at kuha pa rin ng pack. Uy, mag-iiba ng mag-iiba ng build si Skitter. Nakakuha nga siya dito ng tower, no? Wala, surprisingly nakuha niya. Abog na kasi. Blast lang ng blast. Okay, we have another coil. Here goes Crit. Ay, gusto ko yung kahit na hindi ito yung inaasahan natin build sa kanya, gusto ko yung gagawin niyang build. Diba sinabi ko kanina na yung damage talaga ng Team Spirit is magical. Same with the Void na yung time block niya magical din. So magandang bagay na na magme-Mage Slayer siya. At least pwede siyang tumagal dun sa may team fight. Sustain pa lang naman nila yung kanilang farm. Hindi naman masama. Okay? Meron silang Dragon Form. Nagamit na rin. Isang Dragon Tail na lang. Ayun lang. Mag-miss yung dead shot. I don't know if still go pa rin sila. Mahirap na. Wala na. Level 6 yung Mars, baka mabaliktad pa sila yan. Lalo na hindi nagpapakita yung pack At saka sa may side ng Team Spirit. Yun yung objective mo doon, Mike eh. Kailangan mong patayin yung si Collapse kasi wala nang tower sa baba, ano? So, as of the supports, they're gonna fail. I don't know kung saan sila pupunta. Looks like pinili na nga nila yung mid lane. Dito sa top lane, Pwede si Chrono yan, pinagtulungan ng dalawa. The Chronosphere is there. Also, yung Hoodwink with the follow-up pushback, hindi na nga kinakailangan. Sana na Grabe. pushback kasi may Ice Path tayo, but still, a kill is a kill. Chain disable, wala talagang kawala. Pero sa may mid, na-silence dito yung pack. Okay, silence for Puck. Hindi siya Dragon Tail micro is dead. kasi may Dragon Tail para ma-secure lang yung lockdown. Pagkatapos niyan, kukuha din dito yung Falcons with an objective. Mas gaganda yung sa kanila dahil nga makakakuha dito ng tower yung side ng Falcons. As for Team Spirit naman, hindi rin nila makukuha yung top. Medyo mahina sila sa ganun yun. Kahit na may Jakiro sila. Nakaboy na agad yung si CMR eh. This is what aiming for the madness muna first. Or casual ano lang siya.
Lifesteal para dire-diretso yung kanyang farm. Kasi rotation of Emperor, Ice Path. Noise, ice spot. Habang masa-silence dito, etong si Yatoro. Popping out the Mass May madness Madness. na eh. Maaabutan ba si Crit? Walang bash! Pero nandun yung call to finish off. Dito yung post 4 ng Team Falcons. Tapos yun, ano naman to? Overextending, has the shield rune. Mawawala na ngayon. Makakalis pa naman si Lorno. May remnant pa at mukhang hindi naman nata mabibigyan pa yung ibang heroes dito ng Falcons. Pero for Team Spirit, they are happy with those kills na nakukuha nila sa map. Another Chronosphere, no? Yun yung inaantay ngayon ng Falcons eh. Pag nabita yung mga heavy spells, pwede na silang bumove. Hindi sila masyadong matatakot sa mangyayari after. At si Skitter nga dito, not going for the casual build. Uunahin niya dito ang... Ano nga to? Mage Slayer na Mage Slayer. pag-usapan na natin kanina kung bakit siya maganda. Si ano dito, si Collapse, rekta siya Blink Dagger. Hindi siya mag-use muna. Ganda sanang pang setup yun para sa Ember. Kuha na nila lahat ng ano dito tamisan Team Spirit. Depensa na lang talaga. Na malupit. I don't know, meron pa silang tower sa top ng mic, no? Yung Team Spirit. depende halos ng dalawang ano eh. Dalawang hindi naman ganyan galaw ng ano pag wala ng tower yung carry. Tsaka hindi rin mag-overstay yung mid. Pero Here goes the silence. Pag nawala yan, makakalis pa rin. Eto si Lornoff. yung support pala. Sorry. Sino ang Regen? Ganda na nakuha. Regen, naiwasan pa. Dito yung engagement pero si Clint ang nahuli sa loob. Alay na. May consolation pa rin. Yung ulti doon ni Collapse. I mean, I guess you could say na at least hindi umuwi yung ano. At least hindi napilitan umuwi yung Ember Spirit at talip-talip sa may pagpapal. Yung support nga lang niya ang kawawa. Chrono na naman. Chronosphere magagamit mga Core Fire. Gandang connection with that skills. Meron tayo Kaya dito sustain. sustain pero hindi enough yun. Wala pang dekre. Solid. Dire's middle tower is under attack. Pagkataas ng Chronosphere, farm ulit, no? Oo. Walang kahirap-hirap para sa kanya. Dire's top tower is under attack. Mage Slayer is up. Kaso, ang problema mo naman sa ganitong build, tatagol siya pero wala siyang damage. Kailangan niya, kumbaga parang sabihin natin sa teamfight, 10 hit lang ng DK makakapatay na siya pag naka-armlet build. Dito, Ano medyo lang, for matagal example, lang. for example lang pag ganitong build, mga nasabihin natin 15 up yung kailangan niyang hit pag ganun. Yep. Mas matagal talaga. Vessel na rin si Lornoff. Patay ka rin yata, Meow. boss. Hindi, Crit dito, kanina pa siya na nahuhuli maaga rin sinukuha ng Faceless Void eh. Alam niya sobrang lalim na, wala pa siyang chrono, kaya kumot na agad. Ganda nga ng ginawa dito ni Crit na space. Vessel. It's gonna be up ngayon sa Ember. Habang si Collapse, tamang appear-appear lang 300 para sa kanyang Blink Dagger, Mike. Oo. Actually, mas gusto ko nga if ever na mag-Yule Scepter muna agad siya eh. Ang dami kasi magagawa ng Yule Scepter sa may game na to. Lalo na against DK DK Razor. Pero to, 14 minutes Shrine of Wisdom. Dito kanina nag-agawan at dito din dumanak yung dugo. Meron tayong ice pa sa tatlo pero mga Core kasunod yan. Ang gandang counter and Collapse will survive. And this one, yung Ember ni Lornoff gusto makapatay at siya yung nabigyan. Meron tayo dito si Yatoro. Pinamay ko lang ng Team Spirit. Magkaka-chrono Ay, tagal pa pala. Pero makuha talaga si Skitter eh. Tapos si Yatoro Kamali siya. nagkakano dito ng konting bash. He's hoping for a kill but he is dead. Kamali siya. Siya yung nakuha dito. And si Amar medyo late reaction star at tinip na lang dito ni Skitter. Hindi ka namin kailangan. Tapos na Oo. ang laban. Tapos na nung dumating ka pero kinuha lang doon yung Silent Time Spirit. Ang ganda kasi ng pagkakall doon kay March kahit na nakapag-arena sana siya, hoping na makalabas siya doon. Di ba? Eh, na-hold ng maayos eh. Kaya from that moment, Set parang up, alam Blink mo Dagger cancel na eh. reveal. Meron tayo ditong bushwhack sharpshooter na lang kulang. At nakarecover si Amar. What happened? Nakarecover siya? Meka. Siya naman ang bushwhack? Ano? Or... Kasi kailangan na bushwhack yun. Itas sharpshooter. Hindi ko napansin, sorry. Okay lang yun. Kaya natin. Reply.
Ay, kasi yung ano ko niya, no? Yung pagkaka-hold kasi dito ng Dragon Tail. Kaya si ano eh. Kaya si Pac ni sumalo nung dapat intended for the Mars eh. Tapos si Atoro din naman, masyado niyang pinilit siguro. They thought na kaya na nila yung ganitong play even without the chrono, pero Falcons proved them wrong. Ang kulang talaga sa kanila. Kailangan talaga ng nullifier to later, no? Kasi may Decrepify, may Pierce the Veil. Nullifier is the key. Bakit yata na parating dito sa DK? Ayan, 100 gold away. Radiant's middle Another tower setup. is under attack. Chronosphere lang nga pinakailangan dito. Up na dito para kay Yatoro. Kaya ito na. Dagger na siya. Pag nagka-BKB to, this is gonna be a huge problem for the side of Team Spirit. Pag nag-BKB, chrono na lang pang control mo eh. Kahit may chrono ka naman, yes, may control ka, kaso wala ka naman damage. At we have the smokes right now. At sino ang nakita nila dito? They have the Void. Piningnan dito ng Team Falcons. Dumaan doon sa ward ng ano eh. Ano, kung nasan Jakiro. Nandito naman si Panto to throw the body. Nakita nila eh. Dumaan Pero, dyan. huli si Yatoro. Patay The na. good calling. Clutch yung lane ward na yun. Uy! Sobrang clutch nga dito mga Sumunod sir. At ka pa. nagkaroon pa ng consolation. Panto, anong ginagawa mo? Ba't ka nandito? Batay na. Papadenay sa kaso isa lang yan eh. Sa'yo. Hindi ka madederain yan, boss. An easy kill for the side of Falcons. Walang kahirap-hirap na nakuha nila dito yung carry ng kalaban. Tapos yung carry nila kasama dun sa gano sa Sa unang biktima. Ganon. Descent na rin. Sarap na BKB, no? Uy. But shooters there. Hindi tama or hindi sapat yung sustain dito ni Panlasang Pinoy. Ba't At niya yung naman dalawang binabawi? support, bawi na naman ulit dito yung Team Spirit. ba't naman kayo Uy, meron pa. nag-overstay? Pinapatagal niya. Buti naman may bushwhack. Ba't naman kayo nag-overstay? Nasa ano na eh, nasa mid na yung Ember tapos yung Razor nasa baba na eh. Yung DK medyo may kalayuan. Yun na nga lang. They're making sure na nakakabawi yung Team Spirit. Oh. Fast BKBs ang gusto nila dito, Micah. Amor. Tatlong BKB for the core of Falcons. Magmamanta agad siya. Sabagay, pwede. Para pang dispel agad. Medyo matagal pag nag-ano siya. Pag nag-Milner muna siya. Yung attack speed niya, dito na lang sa madness sa bullet. Alam ano na. Setup lang din talaga, no? Hindi mo rin talaga ito mag-record si Faces Void pag nakapag-setup ng sobrang gandang spear tas may Macor Fire pa. May kalalagyan talaga dito ang Team Falcons. Game 3 na to. Buhay pa ba yung mga repa natin dyan? Yun si Paul nandito. Wala na sa Wisher si Yatoro. I think nahihirapan lang talaga kasi ano din eh, counter din siya dito. Meron tayong puno ng silence tsaka Searing Chains with the Dragon Tail. Sino daw lamang late game? Ako, Team Spirit. Basta Spirit, with yeah, Team basta with the right item. Mm. Especially yung nullifier talaga. And with the right setup ng Chronosphere talaga. Ayun lang naman yung ano eh. Ayun lang naman yung kailangan ni Yator eh. Nullifier. So Falcons holding back dito mga kaibigan. Kasi nga nag-aantay sila ng item timing. The BKB for Razor, the BKB for Dragon Knight, and also para sa Ember. Ito na, Ember, may amplified damage. Pwede mag-go. Lalo na, naka-dragon farm yung DK nila. Nakaporma nga sila dito sa top. Hoping to 10 seconds, for the Tormentor. Kapag over 42, any team na manalo, di ba? Oo. Basta na over ka lang. Panalo ka na po. Larl, spotted. Oy, naku, na Searing Chains, boss. Na-silence And the pa. silence, also the vessel, the damage over time. It's gonna be enough. Huli na nga dito yung puck.
Dadivin niya. Pwede niya pa. Isang i-dive. Buti hindi tinamaan ng ano, ng Searing Chains. Kung tinamaan ng Searing Chains, ng Slide of Fist, dadivin talaga nila yun. Alam naman nila walang magagawa Yatoro, Spirit eh. na-spot nila si Yatoro, pero isipat yung makikita dito Uy, may ng mecha? Dragon Tail. Deadshot. Yung scepter. Easy ka lang, Pagkatapos, boy. Ayun pa. Ganda pa na naging item ni Crit. Kina-counter talaga nila ng item din dito yung Void, Faceless Void na pick. Muna yata matapos ang kabila. Muna nga matapos ang kabila. Yeah, alam na natin yan. Ito yung torment. Pag nakuha to ni Crit, walang kota. Pero pag nakuha naman ni Snake, maganda. Yun, snaking nga napunta. Ito na lang. Yung shard ng Muerto, mararamdaman mo pa yan pag may damage na siya. Actually, gusto yun ni Crit. Kasi si Crit naman yung isang greedy Muerta na player na gumago talaga ng damage. Iba kasi ito sa ano niya, yung crit niya yung Muerta niya nung game 1 eh. Yep, totoo Mike. Kung yung ano niya, Muerta niya nung game 1, ayun, okay yung shard dito, hindi. Parang okay lang. Mas okay na mapunta talaga sa Pugna. Aghanim's build siya eh. Pangano talaga, yung Muerta niya, dinededicate niya to counter yung Faceless Void lang. And also, dedication din dito ni Amar to counter the Faceless Void is yung kanyang Crimson na. At hindi, finish niya. Magre-repression na lang. Si Amar is changing the item dito mga sir. Ito naman Manta na, kaso yung attack speed niya sa Madness pa rin. Kailangan niya magka-BKB after ng Manta eh. Gusto niya mag-Crimson kanina ha. So, na-spot dito ng ating observer. The Desert Hero is gonna fly away. Ang bigat niyan. Kailangan mag-ingat with the Chronosphere. Solidifist na gamit din. Grabe. Yung reaction dito ni Lorenov. Also, hindi niya makukumit doon kasi isang deck repipy lang yun. Yes, kaya hindi niya rin tinuloy yung chrono. Alam niyang pag nag-chrono siya doon, magmumukha lang siyang tanga eh. Pagtatawanan lang siya ng Pugna eh. Pero hindi mong madi-disregard dito yung firepower ngayon ng Team Spirit. They have the Arena, they have the Chronosphere, meron lang konting follow-up ng mga core fire. Sapat na ha. Even the coil nandyan. Pero Lord is nowhere to be found. I don't know. Yatoro self-farming. Kaya ngayon, gagamitin ng Falcons with their map advantage. Kukuha sila dito ng objective. That's the Roshan. Pero makikita ni Larl. Guys, disengage ngayon ang Team Falcons. Double grips din yung balak niya. Ito na yung Manta ng Faceless Void. Magkasing yaman naman sila pero as of now, 23 minutes in tower game, yung capability ng heroes, mas lumalamang pa yung Falcons. Mamaya pa talaga makikita yung shine ng draft ng Team Spirit. Yep. Meron ba silang vision dito? Alam ni ano. Nakita niya. Ay, di. Nakaiwas dito sa Dragon. Na gustong lumapang. Ito si Lard. Pero makikita siya ni Yatoro dito ha. Are they gonna set up? Nandito din si Lard sa baba guys. He is alone and that's the Chronosphere. The biggest target. Yan. Ayun yung break na hinihintay ni Yatoro. Yung siya sharpshooter. Boss, para saan ang shard kay Pugna yung kanyang ward. Pwede siya mag-live drain doon. Multiple. Si Collapse, mayroon na ba siyang ano? Hindi ko nakita yung item ni Collapse. Ay, yan, secret ha. May scepter. Magagamit dito. So, mapasok pa rin siya ha. Forcing out any reaction. That's the reaction that he wants. Gagamitin dito yung arena. Makakapag-teleport pa. Also for the BKB, Collapse. He needs to survive. Is the damage enough? Muntikan pa nga siyang mamatay. At makakaalis pa dito etong Mars. Si Pando lang. Nahuli naman yung Dragon. Pag may nahuling Dragon sa kapila, meron na naman kapalit na Dragon dito sa Spirit. Gulod yung Mars eh. Paglabas niya sa kabilang side ng arena, may Ember na sumalubong sa kanya eh. Balak niya pa sana tipirin yung ano niya, yung BKB niya. Tsaka ramdam mo sa side ng Falcons na pag walang Chronosphere, ayan, go tayo ng go. Hindi tayo matatakot dito with the counter reaction. Ganun talaga. Ba't ka matatakot? Speaking. This, gagamitin nandito. Huli, etong si Panlasang Pinoy. Also the BKB. Para lang Ayun lang. makalis sa Dream Coil ni Larl. Wala pa namang chrono, matagal pa naman. Pumasok si Amar. Nakita yung pack. Makakapag-dagger pa naman. Kahit may vessel.
Ayun lang yung ano, yung mali ng Falcons. Na-utilize agad ng Team Spirit yung information na yung DK nasa baba. Lumasit eh. Nakita nila, okay guys, go tayo dito. There's no way na makakahabol yung DK sa fight natin dito sa Dinip top. ni Collapse si Amaro. At kita nyo naman si Yatoro dito. Consistent sa pag-farm lang ng Fissures Void. Isa pang hero kill. Maging threat na rin talaga tong Void guys mamaya. Kaya nga nagkanga yung video, sakto pang paikab ako niyan. Speaking of him si Yatoro dito. Okay, Silent. Dragon Tail. Yato calling. Dead shot. Manta dodge. Or Manta lang para makaalis. Hindi naging enough. Kulang 3 pa. seconds for the Chronosphere dito. Meron mo siya sharpshooter. Uy, Meron muntikan pa. tayong konting sustain. The Damay Chronosphere ka pa. on to the 2 supports. Baited. Walang magagawa nga dito. Eto si Skitter but still going for the engagement. Noise force stop. At the force stuff out. Yatoro still living. Skitter committing out the dragon Arena. form. Kailangan ng pasok. Meron tayong ice path nga dito para mapigilan yung pasok ngayon ng Falcons. Still searching for blood. Gusto nga nila makaisa. Nakita na naman si Yatoro. Hindi siya makakapag-searing chase kasi na Spear. spear. Ah, dito ni Collapse. Ang great din ni Yatoro doon. Nabuti na lang. Ang ganda ng mga spear dito ni Serena, Collapse. there's Ghost Skitter. There goes Amor covering his Dragon Knight. Meron tayong konti sustain. Hihigupan ng lakas. Ito si Yatoro is gonna just time PP him out. Dragon Tail, wala. Dragon Tail, cooldown pa yon Mike. Pero ngayon, na-force na yung BKB. Pwede silang gumo. Si Larl nga dito, na-cover yung exit ni Amor. Pero Amor, hindi makukumit. Dito ni Collapse yung kanyang spear. Di na rin Ito nila, dagger. di na rin nila nilaban kahit na may coil dito yung pa. Kasi alam nila kahit i-coil nila yun, walang buhay yung Mars at yung Faceless Void para mag-commit pa o pahabain pa yung fight na yan. Gusto niya agad dito magano. BKB. Tama na naman. Para at least yung problema mo lang naman dyan yung Chrono. Yung coil may BKB ka naman kasi. Sobrang tabla ng laban na to. And even the level gap dito, hindi mo makikita. Sakto lang. Pare-pare yung core, level 7 din lahat. May nag-gated. Okay. Yan na tayong Greaves na dito sa Jakiro. Punat na rin. DK naman going for Orchid. Si Skitter nakita. Pero may Yan na yun. sa kanya. Iugo siya ni Yatoro dito na wala pang Chronosphere. Naku, toli ko Dragon ba? Form na gamit si Yatoro dito. Magmamanta, trying to poke out this dragon. Makunat din. Mayroon tayong coil Wala ka dito pang mga sir. BKB. Paano nyo masasave itong Dragon Aray Knight kung mo. hindi na nga dito makakaalis si Skitter? And as for that one, pumasok na rin si Collapse. Nahuli pa ito si Snaking. Ihigo pa ng lakas. Nag-creepy pa sa sarili. Makakapag-blast pa naman. Si Yatoro makakalis. Habang si Collapse, kailangan niya mag-ingat. Gusto niya nga siya dito ni Lorenov. Sino ba huli ni Kaka-chrono. Lorenov? He wants blood and he has spotted etong si Ice Hudwig. spot? Isang state of fist na lang. Inabot. And si Panto, isa na rin. Kukunin dito ni Lorenov with a double kill. And there goes a Chronosphere para kay Yatoro. Hindi makakapalag nga dito si Lorenov. Wala kang spirit, boss. Habang nasa likod si Lord, binivisit lang si Crit. Wala magagawa nga dito si Crit. And what can you do? Time This of is win. Team Spirit. Pag nag-bash to, patay ka. Wala kasi Ay, si hindi na Skitter kailangan. Hindi na kailangan ng bash kasi meron tayong spear. That's it. Pangit na team fight kami from the side of Falcons at napakaganda kung paano niro yung ano na yun, yung initiation o yung dalawang hero doon, yung Huerta tsaka yung Dragon Knight. Ang dami niya nagagawa sa may 4-stop, sa may baba pa lang kanina, di ba nililigtas niya talaga ng sobra yung kanya mga kampi. At the same time, ginagamit niya rin yung 4-stop pang setup dito, pang bait sa side ng Falcons. Okay, blood. Very ano rin, Orchid. very unfortunate timing din kasi for DK. 11 seconds on cooldown yung BKB niya nung nakuha siya dito nung pack. But speaking of DK, this time may BKB naman na siya kaso may Lincoln yung May bash to eh. may Lincoln yung Faceless Void. Buti Ang naman, sakit may mo. nag-creepy pa eh. Ang ganda nga ng item choice dito ni Yatoro. No? Nice boss na Mike. Kasi ginagaya ko lang si Bugna. Ginagaya ko lang si Ano Bugna. yan? Hindi ko napansin, Mike. Si Bugna yan, sabi ko timing nga eh. Ihikab ako nung huminto yung camera. Merta, Di ba nakaganyan talaga ako ngayon?
Hindi nga kami ngayon naka-headset eh. Kasi masakit sa tenga, kanina pa kami eh. Ewan ko kung nagtatrabaho ba na maayos yung TV natin para ayusin yan. Merong ano may hex na dito si Collapse Are scanning. So may sagot siya dito kay Lauren. At yung hinahanap ng mic na nullifier. Meron tayong sustain, nasa likod lang. Gugustuhin nga dito na skiller. Good target pa may para essence ring. At nakakasibat pa. Buhay na naman! Ito si Rue with a sliver of HP. Gusto siyang habulin ni Amar. Ang nakita ni Amar, eto si Panto. Nahigupan ng lakas, pero si Amar, guys, hindi makunat sa harap dito ni Yatoro. He has the big May corona na ulit. Makaka-escape pa siya. He is still going out, pero inabot pa rin dito ng Faces Void sa likod. Ice Spot to cover, Skitter! Chrono dalawa. Pinakagalaw, Chronosphere natulak sa dulo, pero abot pa rin ng Chrono. No dekre. Ready pa, buhay pa yung Footman. Hindi Pero siya ano, Dragon ngayon. Hex. Isa siyang Footman. Pasok si Lauren, pumahampas, pero wala silang pakialam dito sa kay Lauren up eh. Grabe yung bash na naman. Wala na siyang remnant ulit yata. Bash lang talaga. At saka isang vessel, sapat ba yun? Wala nang remnant. Dilation. Pack, slow ka ngayon. Madness, follow, bash. Oo, saan Tapos na. pa? Patay ka na. Yatoro is the shish. And Hex he na naman. will have the triple kill. Grabe mag-itemization si Collapse. Third item mix. Kaya wala magawa dito yung heroes ng Falcons eh. Sa may team fight na yan. Tignan mo naman yung level niya bigla. 31 minutes, level 24 yung Faceless Void. Aray. Alam mong may mali na. Tapos yung Faceless Void, hindi mo nararamdaman na sobrang problema niya yung may Dekre, no? Paano pa kaya ngayon, parang next team fight, may nullifier na yung Faceless Void. Ayan na, secret dito Still farming for his eggs. Sana yung mga double dead shot Gimit na gimit sana. Pero dahil sa mga teamfight na nangyayari, hindi siya Ang tagal niya pinapatay yung yung Hoodwink. Hindi niya nga napatay actually. Na-sustain eh. Tapos dahil dyan, napasama rin yung pwesto ni Amar. Tsaka dito mo masasabi talaga na kailangan yung normal build ng DK. Itong dragons, build niya na to, wala talagang damage. Wala eh, pinilit, ginusto niyang tumagal eh. Slayer. Lahat low, pero what can you do? Buti na lang meron kang ever dito. Ginusto niyang tumagal sa teamfight eh. Ang kapalit nga lang, ayun nga, yung damage niya. Sabi nga ni Lord, hindi pwedeng lahat meron ka. Totoo. Tapos na yung kabila. Aray ko. Mabobosesan pa. No, lagi natatimingan ni Faceless. Lagi natatimingan ni Yatoro na wala nang spirit si Lorino. Sakit din talaga, hindi siya makakapag-steal. Actually, ano yun? Oy. Parang effect yun ng ano. May Wait lang. smoke, nakahanda nga sila dito May Aegis kasi eh. teleport na nga sa loob. Gagamitin yung BKB. Meron tayong higop-higop jutsu ngayon. Si Yatoro, buhay pa. Time walk lang, bumalik yung buhay at inabot din dito ang Godlike. isa pang support. Thank you sa Tormentor, mga seb. Amin na yan. Godlike na boss. Wala na. 25 na. 34 minutes. Level 25 yung Faceless Void. Ano yan? Putik palo. Palong-palo nga. Ayun na, ako takakitira agad ang putang. Di ba? Puro almost wonder game eh. Tungtuwa pa sila. Ayun na, level 25 na. Diyan na yung backtrack chance. Mahirap na i-burst yung Faceless Void. Lorinok. Hindi kaya ng powers ko to. Sabi niya, pag ganito si Skitter. Taga-retro, nakakitira agad oh. Oo, lol. Nagwagi ang kasamaan. Yan lang ang aking masasabi. 10k net worth na ngayon ng lamang dito ng spirit. Ayun, buti naman may agalim scepter na yung Ember. Hindi na siya ganoon kadali maubusan ng spirit. Pero kailangan niya ng shard. Ganito na tayo kanina eh. Alam mo mang yung spirit a couple times pero Pero- nabibigyan ng Falcons. Pero ngayon, Dito kasi, meron na kasi to. hindi, tsaka hero difference kasi. Yung kanina may timing, ito wala eh. Kahit mag 200 minutes tayo, may malaki bilang ng Faceless Void na yan eh. Unlike yung kanina na alam mong pagkatapos ng Roar BKB, wala nang, puro normal na lang yung gagawin ng ng Beastmaster at pag nahawakan nyo, alam nyong doon na papunta niya eh. Nakabang 35 minutes na alam Nice, ni Loren. nice light of his. Nice read. Pero sa kabila nakuha ni
ni Larl, yung Shrine of Wisdom. Kundi niya na yun, Auto X. Patay ka na naman. And again, ngayon, Team Spirit. Aantay. Nagang na lang yung sila camera kung, natin Sinong dito. open. Okay, magmi-miss yung point. Patay na yan. Actually, isa 3, yung tinamaan. 2, 1. That is the nullifier. May sagot na Time tayo clock. dito sa Pugna. Saan ka Wala na. punta? Nga ka na ngayon. Nga nga talaga. Ito na yun. Ito na yung pang-end na item ng Faces Void. Hindi niya na nga kailangan actually ng BKB dito eh. Si Collapse, oh. Kahit mag-B-fly na lang yan, okay na sa akin yan eh. Kita nga sila dito, oh. Collapse, binibit yung sarili. Anyway, siya pa yung makakapag-setup. Kulang na lang dito ng follow-up. Push na lang. Anyway, kung may magte-TP, yun yung gusto niya. Hex, Spear. Kasi nagpo-push nga sa Gedli. Eto si Larl. Push na lang. Wala na. Larl with Yatoro. Headshot for crit. To the axe. Tapang oh. Sige, ano gagawin niyo sa akin? Mages ako tsaka Chrono. Isang minuto kalahati pa ang pangalawang buhay dito ni Yatoro. Ang masakit dyan, wala rin kasing Dragon Form yung DK. Amor. There's Ayun, the try. nakagamit pala. Kaya ba nila? Nakapag-samok pa habang si Lorenov sumasayaw sa likod. Na-hex ka? up! Eto, Grabe yung Ember. kamay mo. And then goes sa Chronosphere pagkatapos nga dito ng arena. Meron nga tayong dead shot. Maiiwasan, mabubuhay pa si Amar. Pero patay na rin. Eto si Lorenov at isusunod pa dito sa snaking. Hinihigo pa ng lakas guys. Si Lar dito pumuposisyon. First life. Konti na lang. That is the Aegis. It's gonna be burned down. Habang Falcons, kaya ba nila to? Dilation. Yatoro still going in. Kasama ni Collapse. There goes the Spear. There's the Refresher. Pwede pang makapag-arena pagkatapos niyan. Spear. Pagkatapos ba? Naghahanap siya dito ng target. Si Crit, wala siyang pupunta. Wala siyang mapatay. Oo nga eh. Paigis-igis na lang siya dito. Walang At mapatay si nagpo-fall Skitter. ngayon, Ayun si na. Skitter, 5 seconds para sa kanyang Dragon Form. Meron nga tayong dead shot para pinapatagal. Na-break pa. Pero hindi nga GG. dito makakalis. Paano yung pigilan dito yung Faces Void, Yatoro? Di na It's nila too kaya big talaga. right now. Palong-palo yung Team Spirit sa game number 3 na to. Sobrang grabe sila mag-coordinate ng mga skills nila. Tingnan mo, ito na naman. Another go. Oo. Uy, di Kanina tumama. pa to, nullifier lang. Sabog ang mukha. Sabog na sabog talaga. Pwede na itawag. Dada talaga. No? Di na nila kaya pigilan yung yung Faces Void. Mind you, wala pang BKB yan. Pag nagka-BKB yan, paano pa? O yun din. Hindi niya na nga kinakailangan na Okay. actually ng BKB kung ako sa kanya. Pero yeah, BKB. Sabi niya sabi niya, pag nag-Chrono siya, ayaw niya na dead shot. May BKB na siya. Totally ano ito. Hindi na nga sila mag-mega. Naku po. Wala. Si Panto, mag-pick off. Naspir Nagamit Samar. halos nga dito. Pero Naubusan kailangan na naman. Lorenov! Lorenov, the bash! Uso, the lockdowns. Wala na boss, pwede na itawag yan. Uy, wait lang, ba't kulay blue to? Amplify damage, meron? Oh, meron nga. Meron na ata. Siguro yung amplify dito sa kanila. Nilakad niya siguro yun. Grabe. Nagkat siguro ng weak sofa, hindi ko na napansin eh. Team Spirit Ano is yun? back, mga pre. Ay, maganda naman yung galaw ng Karen nila, kaso boy, naubos yung lakas ni Skitter ng game to. Binuhos niya masyado lahat dun. Nakalimutan niya magtira. Item choice lang talaga. Mike, Ha? item choice lang talaga. Hindi talaga ako fan ng mage layer na ano. Maganda naman sana yung ADA, kaso kulang Oo, talaga sa maganda. damage. Sabihin natin masyado lang defensive, di ba? Na Ito, micro lang talaga siya. last fight to. Wala silang mga buyback eh, yung Falcons. Pag naubos sila dyan, GG na. Hoping to turn things around. Hoping for an opening. Habang si Amar, binibait yung kanyang sarili. Go ba dito? Etong Team Spirit. Walang Lorenov sa other side. Pero Collapse, he knows na may nakaabang. Ang grabe. Just gonna dagger out. Skitter ka dito. Mahehexed up. Ba't tayo mag-BKB And there's the agad? BKB for the Dragon Knight. Pero may bash. It's gonna penetrate May the Chrono BKB. pa yan Walang eh. pakialam si Yatoro. Aiming for the Chronosphere. And that's it. Snaking na wala dito. Isusunod pa si Amar. Makulit na si Amar. Makaka-evade dito sa Spear. Kasi may BKB na nga siya. Hinihigo pa ng lakas. He wants collapse. And there goes the Dragon Tail. Force that out lang dito kay Lar. Pumasok na yung Emperor. Dito pa yung Amar. Gusto dito ni Yatoro. Still going in. Gusto talaga ang Razor. And he's gonna survive. Konti na lang sana. Hindi nakaalis.
Dito si Skitter, lilipad na lang palayo. And he's gonna fight. And he has nothing to do. And he has no choice. GG. Si Lorinov na lang ang natira. Huli pa Meron yan. pa tayong Hex ba? Ayan na nga. That is the Hex. Walang That is the remnant. Spear. Kasunod yan. Ay, may Spear. They're Patay pa gonna rin. push. Walang remnant eh. Hindi na talaga siya makakalis doon. And that's it. I do believe that sends the message for Falcons na hindi na talaga kaya nila labanan dito yung Team Spirit. Kahit sobrang grabe yung ginawa doon. O, ang daming ginawa nung Ember Spirit na sumayaw siya na sumayaw. Kulang talaga eh. Yung DK, kailangan 10 yung BKB eh. Ang dami nilang control sa DK, grabe. And this is the last barracks ngayon. Sobrang tagal pa magre-respond dito ng dalawang core ngayon ng Falcons. It's just a mark together with his 2 supports. Paano mo mapipigilan ngayon ang Team Spirit? Walang Chronosphere, no problem. We have the arena. Ito yung setup. At magra-right-click na lang dito yung Faceless Void, mga sir. And there is the game! GG Team talaga. Spirit to win our best of 3. Nalaman na rin natin sino ang magwawagi. At sila nga. Etong si Lard and Yatro. Collapse and the supports. Hindi talaga nila hindi talaga nila kaya. Sobrang hirap talaga ng game na to for Falcons na kahit sabihin mo ngayon nga andiyan naman yung mga hero nyo great for counter ng Void ng Faceless Void. Ang problema mo nga lang kasi grabe mag-team fight yung Team Spirit. Ang ganda pa ng itemization nila na oy, Hex kagad third item mo Mars. Ayan, wala na nagawa yung heroes ng ng Falcons. Tapos sa niya, yung itemization din. Maganda naman sana yung idea na gusto niyang tumagal sa fight, 'di ba? Mababawasan niya yung damage output nung Faceless Void pag na-hit niya, 'di ba? Yung magical damage bawas. Kaso hindi sapat eh. At yun na nga guys, nagtatapos yung ating best of 3. At yung mga winners, no? Kanina nanalo ang Yandex, ngayon nanalo ang Spirit, nanalo ang Team Liquid. Dami pa rin sa mga nag-aabang sa OG. May chance pa naman ang OG. Pero yung MVP of the game, none other than the Faceless Void. Sure yan. Walang pumigil doon. Ang ganda nung pick nila na Faceless Void na kahit on paper titignan mo ang hirap. Muerta pug na yung support. Hindi siya problema ni Yataro. Alam niya talaga yung kung kailan siya papasok, kailan siya magkakrono. Sobrang ganda ng usage nila ng skills. And that's it. Ang